Daan ng emperador. Hindi kailangan ng ibang tao na makialam. Tulad ng agilang lumilipad sa kalangitan. Sino ang makikinig sa mga langgam sa lupa? Yefan at Pangbo. Hintayin niyo kami. Tara na. Yifan. 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 Tulungan mo akong alagaan ang mga magulang. Yifan. Mundo ng mga tao. Sino ka? Ako ay isang emperador ng lahi ng mga demonyo, na nagtagumpay sa pagpatag sa 4 na dagat at 8 mundo gamit ang aking sariling lakas. Nangangalit sa lahat ng langit at mundo. Dahil sobrang labag sa kalikasan ng aking mga gawain. Nakatanggap ng parusa mula sa langit. Sa pamamagitan ng 10,000 kidlat, kinuha ang aking buhay. Ngunit, ang matandang langit na ito ay kayang sunugin ang aking katawan. Ngunit hindi kayang puksain ang aking kaluluwa. Ang aking natitirang kaluluwa ay naglalakbay. Walang tahanan. 10,000 taon na. Bakit nang makatagpo kita? Ay maaari kang muling ipanganak. Dahil ikaw ay isang sinaunang malaking demonyo, mga inapo na nakatira kasama ang lahing tao. Na may dalang espiritu ng lahing tao, at may dugo ng Diyos ng mga demonyo. Sa iyong napaka-espesyal na katawan, kaya mo lang tiisin ang aking presyon ng pagkuha ng katawan, kung ibang tao na matagal nang naglaho. Sandali lang. Gusto mo kunin ang aking katawan, at sakupin ang aking isip. May pahintulot ba ako? Sa paningin ng emperador, lahat ay mga insekto. Na ikaw ay makakakuha ng aking katawan, ay isang napakalaking biyaya para sa iyo. Buwal ng kalikasan. Ako si Pangbo, isang matangkad na lalaki. Hindi naman ako kulang sa kaluluwa. Paano ako magiging iyong papet? Kahit ikaw ay isang demonyo o isang espiritu, narito ang 2 salita para sa iyo. Hindi pwede. Mula pa noong sinaunang panahon, yung tao na makipag-usap sa akin ng ganito. Ikaw pa yung pangalawa. Nais mong pigilan ang pagkuha ko ng katawan. May kakayahan ka bang gawin iyon? Ako ang may kontrol sa aking katawan. Kung gusto mong pilitin ako, walang ganitong posibilidad. Diretso na akong kakagat sa dila ko at magpapakamatay. Binigo kang umasa ng walang kabuluhan. Nais mong utusan ako. Hindi kita utusan. Sinasabi ko, gagawin ko. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo. Yung matapang mong ugali ay bagay na bagay sa panlasa ng hari. Bakit hindi tayo magtulungan sa isang kasunduan? Anong kasunduan? Kukunin ko lang ang iyong katawan. Hindi ko kukunin ang iyong isipan. Bilang kapalit, ibabahagi ko sa iyo ang pinakamataas na kaalaman, upang maging pinakamalakas na tao sa mundo. Darating na si Elder Han. Para sa kasalukuyang sitwasyon, marahil tanging ang pumatay sa tigre at kumain sa lobo lang. Ang takot ko lang ay baka pumayag ako pero may ayaw naman. Sino? At sino pa ang may lakas ng loob na salungatin ang imperyo ko? Link sa Cave Heaven. Elder Han. Itong tao ay kumukuha ng gamot mula sa akin. Sa huli, kanino mapupunta ang aking katawan? Hindi pa sigurado. Mga alitap-tap, hindi kayo karapat-dapat makipag-agawan sa akin. Gagawin ko siyang pulbos. Mas mabuti pang maging gamot kaysa sumuko na lang. CJ, halika na. Bata, nandito ka sa isang patibong. Saan ka pa tumatakbo? Ikaw, matanda. Sasabihin ko sa'yo. Nagbibiro lang ako sa'yo. Umalis ka na agad. Kung hindi, seryosohin ko na talaga.
Ikaw lang. Walang magawa kahit sa dagat ng paghihirap. Magsalita ka pa ng ganyan. Nakarating na ako sa taas ng Diyosa ng tulay. Ang pagpatay sa iyo ay parang pagpatay sa baboy. Hintayin mong maensayo kita. Kapag nakuha ko ang eliksir ng buhay, makararating ako. Sa kabilang pampang. Diretso sa lihim na lugar ng Dao Palace. Ito. Bakit ganito? Ano itong sining? Anong sining? Sining na kayang pumatay. Mamatay ka na. Naku. Nakawala ang matandang ito. Delikado si Ye. Delikado si Yefan. Imbes na maging laruan lang ng iba. Mas mabuti pang mamatay na lang para ipakita ang katotohanan. Mapanatili ang sariling kaligtasan. Bitawan mo na. Ayaw kong bitawan. Hindi ko kayang hindi tumulong sa oras ng panganib. Mabilis, tulungan mo ako, Diyosa ng mga halimaw. Ako lang ang pumatay, hindi ang magligtas. Gusto ko nang sumabog sa galit. Sino pa ba ang kukunin mong sakupin? Lesiu, hindi ko inakalang. May araw ding nakompromiso ako. Hindi ka pa man lang nakatawid sa dagat ng paghihirap. Paano ka pa magkakaroon ng ganitong lakas? Wag mo munang isipin yan. Bakit ka tumalon sa bangin? Hindi ka ba nag-iisa, maliit na babae? Paano kung makasama ka namin sa laro? Pagpasok sa pinakamataas na antas, ang tingin mo ay nakakapagpatay. Ngayon, napakalakas mo na sa ganitong antas. Sila ay may dahilan para mamatay ang mga humawak sa akin. Igalang mo ang iyong sarili, sino ba ang tao mo? Ako ang makapangyarihang Diyos ng digmaan sa mundo ng mga demonyo. Wala akong talo sa aking buhay. Lahat ay humahanga sa akin. Ano ang hindi mo kayang ipagmalaki sa akin? Ano man ang iyong lakas, ano ngayon? Ikaw ay may likas na pagnanasa sa pagpatay. Brutal at walang awa. Hindi ko alam kung ilang mga marangal na babae na ang iyong pinagsamantalahan. Paano ako makakapag-asawa ng isang tao tulad mo, isang basura? Hugh Mengli. Sinasabi ko sa iyo, huwag kang magbigay ng alak. Kung hindi, parusa ang iyong matatamo. Wala akong bagay na nais makuha. Na hindi ko makakamit. Kung may kakayahan ka, harapin mo ako. Bakit kailangan mong tutukan ang aming linya? Wala namang kasalanan ang mga disipulo ko sa iyo. Anong karapatan mong saktan sila? Sobrang mababa ka talaga. Kailan ka nangako na pakasalan ako? Kailan ko sila pakakawalan? Kung hindi, maghintay ka na lang sa iyong linya. Tanggalin mo na ang pangalan sa lahi ng mga demonyo. Bye to. Mas pipiliin kong mamatay. Hindi ko hahayaan na magtagumpay ka. Bakit ka tumatalon sa bangin? May kinalaman ba ito sa'yo? Sino bang nag-utos sa'yo na makialam? Nakapagligtas ako ng tao pero mali pa. Hayaan mong maranasan ko ulit ang pakiramdam ng tumalon mula sa bangin. Maranasan muli ang kawalang pag-asa ng malapit ng mamatay. Sa tingin mo, ito ay nakakatulong sa akin. May nangbuli ba sa'yo? Sabihin mo sa akin at tutulungan kita sa kanya. Alam mo ba kung sino ako? Hindi ko alam. Ako si Elder Q Mengli ng lahi ng mga demonyo. Ngayon ay nasa gitnang antas na ng lihim na lugar ng daan. Ngayon alam mo na. Kung gaano kakatawa-tawa ang mga sinasabi mo, di ba? Yung nagpilit sa akin na tumalon sa bangin. Kaya mo bang labanan? Ang yabang mo. Hindi ka ba nahihiya? Ang antas ay patay. Buhay ang tao. Paano mo nalaman? Hindi ba ako makakatulong sa iyo laban sa kanya? Tama na. Sobrang ayaw ko sa mga mapagpanggap. Magsimula ka nang umalis. Kung hindi, huwag kang magalit kung ako'y maging masungit. Pangbo.
Saan ka pupunta? Matandang ito, ang tapang mong bumalik. Matanda. Maaari mo bang sabihin sa harap ng Panginoon ng sekta kung anong kabalbalang ginawa mo? Ulitin mo nga. Ako ay isang malakas na tagapagtaguyod sa kalagayan ng Diyos Bridge, na naipit sa isang kahit na anong, walang magawa kahit anong gawin inutil, ng ambush at nasaktan. Tunay na walang karangalan. Pero akala mo na kapag sinubukan mong lumabag sa utos, at magtanim ng masamang plano, makakatakas ka sa parusa ng mga patakaran. Ng ambush. Ikaw, matandang iyan, talagang kayang baliktarin ang puti at itim. Tama. Siyempre, ikaw ang may masamang balak, at naglakas loob pang magpanggap. Sinasabi mong pinagsabungan ka niya. Ano ang motibo niya? Bilang isang bagong disipulo. Tungkol sa iyo, matanda sa alchemy. Wala nang panahon para magpakatotoo. Silang dalawa ay madalas na nagkakaroon ng alitan sa aking pamangkin na si Han Fiyu. Siguradong natatakot sila na ako'y maghiganti. Kaya't nauuna na sila. Hindi nila alam na ang kanilang isip ay parang isip ng isang masamang tao, na humuhusga sa isang marangal na tao. Ako'y isang kagalang-galang na matanda. Hindi naman ako kasing bobo nila. Nagsasalita ka ng kalokohan. Siyempre, ikaw ang nag-udyok sa pamangkin mo. Gusto mo kaming atakihin. Upang talunin kami, at pagkatapos ay gamitin kami sa paggawa ng gamot. Ngunit hindi mo inaasahan na walang silbi ang pamangkin mo. Tinalo namin siya. Kaya kailangan mong gawin ito ng sarili mong kamay. Mahal na Panginoon, pakiwari ninyo po. Kayong dalawa, mga batang ito, sobra na ang pagsasalita ng walang alam. Mahal na Panginoon, hinihiling namin na kayo na ang gumawa. Linisin ang pader, para magsilbing babala. Hindi ako magpapadala sa pabor o paboritismo. Kayo dalawa, sabi nila na si Elder Han ang nagdadala sa iyo sa alchemy. May ebidensya ba? Leader ng sect. Wala kaming ebidensya. Pero ako at si Pangbo ay nagsimula ng mag-aaral ng 6 na buwan na. Ano kami noon? Sigurado akong alam mo na ang sagot, leader. Depende na lang sa paniniwala mo. Ayon sa sinasabi ninyo, may mga paghahanda si Elder Han para sa inyo. Sa ilalim ng kanyang mga pag-iingat, hindi siya masusugatan ni Pangbo. Ginoo, kaya't naniniwala ka sa sinasabi ni Elder Han. Sumama ka sa akin pabalik. Habang ako'y nagsasagawa ng mas malalim na investigasyon, tukuyin ang tama at mali. Bigyan kita ng paliwanag. Ginoo, salamat sa iyong pag-aalaga at pagtulong sa akin. Ngunit ayaw kong maging gamot ng sinuman. Ayaw ko ring maging hadlang ng sinuman. Kaya, Ginoo, hindi na ako babalik sa espiritual na lugar na iyon. May kanya-kanyang paraan ang landas ng pagsasanay. Hindi pa malinaw ang bagay na ito. Kailangan mong bumalik kasama ko. Ano bang tingin mo sa Lingsudongshan? Anong klaseng lugar ito? Hindi basta-basta ang Lingsudongshan na pwede mong pasukin. Na pwedeng umalis ka ng walang paalam. Ano bang halaga ng Lingsudongshan? Sino siya? Nais niyang umalis? Tingnan natin kung sino ang makakapigil. Sino ka? Ang taong ito ay isang matandang demon. Ki Manfrey. Bilang isang tao na nag-aaral sa tao. Paano ka makikisama sa mga demonyo? Ano na nangyari sa mga demonyo? Sa tingin ko ay maganda. Hindi naman nila ako ginagawang gamot. Ito ay usapin sa loob ng aking espiritual na kuweba. Ano ang kinalaman nito sa iyong teritoryo ng mga demonyo? Siyang nagpasakop sa akin. Sinasabi mo bang walang kinalaman ito sa akin? Bilang isang tagapagsanay ng espiritual na kuweba, nagtataka ka bang baguhin ang pintuan? Alam mo ba na ito ay isang malaking kasalanan ng pagtataksil? Hindi naman ako pwedeng tumalon sa pugon. Naghihintay na lang na siya ang magpapaalis ng gamot sa akin. Wala siyang awa. Huwag mo akong sisihin kung wala akong katarungan. Guro, alis na tayo. Later, hindi pwedeng basta-basta lang makaalis ang batang ito. Kung ganito, nasaan ang dangal ng aming lihim na daan sa pagsasakatawan? Isang matandang demonyo lang. Bakit kami matatakot sa kanya? Dapat mag-ingat tayo sa usaping ito. Kung sisimulan nito ang digmaan sa pagitan ng tao at demonyo. Ay naku, malaking gulo na yun. Ano ngayon? Natatakot ba tayo sa kanya sa Lingsudongshan? Hindi ba't mga demonyo? Kulang sa lakas? Anong silbi ng puro salita? Kung si Diyos ang digmaan ba'y tuo ang kikilos? Sino ang makakatagal? Elder Han, kaya mo ba? Yifan. Sama-sama tayong maglakad. Ayokong sumama. Kapag umalis ako, wala nang makakatulong sa'yo. May masamang balak si Elder Hui sa'yo.
Hindi rin sigurado na lahat ng iba ay mabuti ang hangarin sa'yo. Ako, si Evan, ano ang klase ng tao? Dapat ay alam mo ng pinakamainam. Labanan ang malakas. Laging bumangon sa pagkatalo. Huwag kailanman sumuko. Huwag kailanman matalo. Ayos. Kailangan mong maging maingat ng labis. Guro, guro. Guro, hintayin mo ako. Huwag kang mag-ingay. Ikaw ang aking guro. Ito ang sinabi mo kanina. Saka, tinanggap ko na ito. Ginawa ko iyon para makabawi sa iyo. Ngayon, wala na tayong utang sa isa't isa. Naayos na ang problema ko. Pero hindi pa naayos ang problema mo. Paano ako pwedeng manahimik na lang? Hindi mo pwedeng pakialaman yan. Walang makakagawa niyan sa buong mundo. Sa usapin ng master. Kailangan ng karagdagang tulong. Maniwala ka sa akin. Baka balang araw makatulong din ako sa'yo. Kahit na tao ka. Pero tayo na sangre de la raza de Monaca. No será violar las reglas y aceptamos. Ni siquiera has superado el mar de sufrimiento. Ay en nuestro secta es de los Igasbiles. Vai sa subordinados. Probablemente tampoco te atacarn. Entonces. Te acepto. Salamat, maestro. Anong ginagawa mo? Oy, maestro, sandali lang. Maestro, ipasa mo sa akin ang linya na ito. Nais kong palaganapin ito. Pero sayang, hindi ako magaling. Pagkatapos ng malaking paligsahan ng mga halimaw bukas, malamang na tuluyang mawala ang linyang ito magpakailan paman. Akala ng disipulo ay mamamatay upang makawala. At humingi ng tawad sa inyo sa ilalim ng lupa. Ngunit hindi niya inaasahan na may isang batang walang muwang na humarang sa kanya. Ang disipulo ay naglaan ng maraming taon ng pagsisikap. At maingat na nagturo. At nakakuha ng ilang mga may potensyal. Ngunit sayang, ang puting bato ay mapanlinlang at malupit. Upang pilitin ang aking disipulo na sumuko, nagtago ako at nagdulot ng pinsala sa maraming may talento. Ngayon ay ilan na lamang ang natira, mga matatanda, mahihina at may sakit. Pagsubok ng lahi ng mga demonyo. Tatanggalin ang pinakamahihinang lahi. Ang disipulo ay nakatakdang harapin ang kapahamakan. Guro. Patawad, hindi kita kayang sukuan. Sa tingin ko lang naman, alam na natin ang resulta kahit hindi pa nagsasalita. Si Shengzi Naishalin ang walang iba. Kahit nasabihin mo pa. Pero ang pinakapansin ay si Kilin. Pinakamangha sa lahat si Bai. Masaya na siya na maging hindi matitinag na mandirigmang Diyos. Kahit ang mga estudyante niya ay sobrang galing. Ele, nandito na. Magandang araw, ginang guro. Wala pa ang aking guro mula sa laban. May espesyal siyang utos. Nabatiin ang ginang guro. Maging magalang ka. Sino ang iyong ginang guro? Ang aking guro ay isang natatanging mandirigma. Sana hindi ka mapahiya. Napakabuti ng guro mo. Bakit hindi mo ibigay ang iyong ina sa kanya bilang alilang babae? Maaari mo rin siyang gawing estudyante. Diretso na bilang anak. Hindi ba't magandang bagay iyon? Huwag kang maging mapagmataas, Hugh Mengli. Ang mga bagay na gusto ng guro ko. May mga bagay na hindi makakamit kahit anong gawin. Ngayon ay puno na ang iyong pana. Sa tamang panahon, sumunod ka lang at magpasako. Huwag kang matakot na mapahiya. Ako ay isang matandang demonyo, kasama ng iyong guro. Mas matanda sa iyong guro. Sa tingin mo ay kaya mong magyabang sa harap ko. Ikaw ay isang nakatatanda. Ako ay ang banal na anak. Ang katayuan ay hindi naman tiyak na mas mababa sa iyo. Hindi pa nagsisimula ang malaking seremonya. Sino ang nagtalaga sa iyo bilang banal na anak? Ayaw kong maging banal na anak. Sino ang magiging banal na anak na ito? Sino? Ikaw pa rin. Hindi ako, hindi ako. Anong master? Ganito ang mga alagad niya. Mga basura lang yan. Gusto mong gamitin sila para pigilan ako sa pag-angat. Di mo alam kung anong iniisip mo. Dahil
Ako? Sino ka? Ako ang bagong disipulo ni Ginoong Q. Dahil hindi ako nagagalit. Mas mabuti pang maging kalaban mo. Hayaan mong harapin ka ng mga nakatatandang kapatid ko. Sobrang sayang naman ng kanilang talento. Talagang. Parang. Pumatay ng manok gamit ang malaking kutsilyo. Hindi mo alam ang panganib, bata ka. Ngayon, tatanggalin na kita. Araw ng malaking laban. Bawal ang pumasok ng mag-isa, alam mo ba? Sinasabi ko na, bakit siya sobrang kumpiyansa? Ikaw pa, isang inutil na tulad ko. Para lang husgahan ako. Para lang mapataas ang sariling mukha. Hindi mo ba nakikita na nakakatawa ang ganitong ginagawa? Sa taong ito, kahit ang dagat ng pagdurusa ay hindi nalampasan. Ang maliit na karakter na ito ay hindi rin nalampasan ang dagat. Kung ikukumpara sa mga walang silbi sa ilalim mo, talagang mas walang silbi. Kaya kong durugin siya gamit ang isang daliri. Ikaw ay isang nakatatandang miyembro ng lahi ng mga demonyo. May kakayahan ka bang ipalabas ang iyong mga disipulo na makipagkumpetensya sa akin ng tapat? Huwag mong palaging gamitin ang mga pangit na paraan na ito. Batang ito, huwag mong akalaing nakikipaghamok ka sa akin. Hindi mo kailangang magbayad ng anumang kapalit hanggang matapos ang malaking paligsahan. Ako ang magiging banal na anak. Ako si Jude, banal na. Una kitang susubukan. Una, ikaw ang unang tatamaan. Sa mundong ito, kapangyarihan ang panalo. Anong silbi ng pagpapalakas ng loob mo sa salita? Hindi ka makakatulong sa kahit anong problema. Mas lalo ka lang magdadala sa mas malakas. Kung hindi ka gagamit ng kamay mo, nakita na ang katotohanan ng aking lakas. Sinasabi mo pa. Opisyal na nagsimula ang malaking kompetisyon ng mga halimaw. Kagandahan ng kaguluhan. Kataas-taas ang sining ng digmaan. Nakatapak sa sansinukob. Hawak ang kalangitan. Hari ng mga halimaw sa lahat ng panahon. Tanging ako ang emperador. Naway pag-ingatan ako ng dakilang hari ng mga demonyo. Sa loob ng libu-libong taon, hanggat kailan paman ay hindi maglalaho. Sa araw ng pagpili. Piliin ang espiritu. Bigyan siya ng karangalan. Ang pagsasanay ng mga demonyo ay nakabase sa kaluluwa bilang sakripisyo. Ang unang hakbang ay ang pagsasanay ng kaluluwa sa templo ng mga demonyo. Sa kapangyarihan ng siyam na palapag na toring demonyo, sanayin ang kaluluwa at katawan ng bawat mandirigma. Palakasin ang kanilang potensya sa pagsasanay. Mangyaring, siyam na palapag na toring demonyo. Napakabungga at kahanga-hangang siyam na palapag na toring demonyo. Ito ang unang beses kong makita. Ang tor na ito ay 5 taon na. Tuwing taon ng malaking paligsahan ng aming lahi. Mangyayari lamang ng isang beses. 3 taon ka palang nag-aaral. Saan ka pa makakakita? Tama nga. Sa tor na ito nakatipon ang mga espiritu ng aming lahi. Mas mataas ang antas ng tor, mas malakas ang kapangyarihan. Mas mahirap din ang pagsubok para sa mga sumasubok. Karaniwang tao, hindi kayang tiisin kahit ang unang antas. Narinig ko na. Ang record na ito ay ang pag-akyat sa ikapitong palapag. Nanilikha ni War God Bai noong araw. Nanilikha ni War God Rision John. Nanilikha ni War God Bai Cheng noong araw. Walang makakapag-break ng record na ito. Maliban kay Bai Jokji. Maliban sa sarili niyang Bai. Ang record sa pag-akyat ngayon ay tiyak na para kay Santo Anak na si Kilin. Ay tiyak na para kay Santo Anak na si Kilin. Ay tiyak na para kay Santo Anak na si Kilin. Hindi ko alam kung saang palapag siya aabot. Talagang mahusay ang mga guro, kaya may magagaling na estudyante. Kailangan ko talagang humanga. Ako muna ang mauna. Huminto sa unang antas. Sayang naman. Subukan ko. Kasama ko rin. Ito ang pagsubok ng demonyong Thor. O kaya ikasal na seremonya. Napaka nakakahiya. Walang ganyang ginto. Huwag mong kunin ang trabahong ito ng porselana.
Huwag mong pagtawanan sila. Kung hindi, subukan mo rin. Akala mo ba kahit sino ay makakapunta sa siyam na palasyo ng mga demonyo? Ito ay ang nangkong syudad ng Chiling Peak. Mga makapangyarihang tao sa tuktok ng biyang dako. Isang hakbang na lang siya mula sa lihim na lugar ng Dao Palace. Tama. Kung hindi dahil kay Kilin na nakaharang. Tiyak na siya ang magiging Dark Horse ngayon. Gusto kong makita kung anong level siya makararating ngayon. Ikalawang level. Ikatlong level. Ang Dark Horse ngayon ay si Nangong Cheng. Mukhang hindi na siya makakaya. CJ. Kayo na, Shiksyong Kilin. Elder Q. Ngayon, bawat sekta ay nagpadala ng kanilang mga disipulo na sumubok sa 9-level Demon Tower. Ano ang susunod? Kayo na ba, Snow Spirit Peak? Ipapakita na ang galing. Mystery, hindi ako karapat-dapat. Pero susubok ako. Ako rin, sasama ako. Ang siyam na palapag na halimaw na tour ay napakadelikado. Kung kulang ang lakas mo, maaaring mapahamak ka kung pumasok ng pilit. Huwag kayong magpapakita ng kapal. Talagang anong klaseng manggagamot na may abscess? Ang meron ay ganitong klase ng pasyente. Ganyan kayo. Hindi lang ang inyong mukha ang pinapahiya. Kung malaman ng iba, mapapangiti ang buong lahi ng mga demonyo sa labas. Mukhang gusto mong pumasok sa siyam na palapag na Yaw Tower. Kahit sa unang palapag lang, dapat ay nasa antas ka na ng Life Spring Realm. Isa sa mga disipulo ni Kumengli, pero kakabukas lang ng kuweba ng pighati. Hindi ba't parang paghahanap ng sakit ang pag-akyat sa Yaw Tower? Mukhang, pagkatapos ng malaking paligsahan ni Kumengli, tiyak na ito ay makakansela. Tingnan mo si Kumengli, halos umiiyak na siya. Guro, lungsod. Pahintulutan mo akong pumunta. Bawal kang pumunta. Hindi mo pa nalampasan ang dagat ng pagdurusa. Gusto mo bang magpakamatay? Susunod. Buksan mo lang ang mga mata mo. Tumingin ka ng mabuti. Tumingin ka ng maayos. Paano ko sasakupin ang siyam na palapag na tore ng mga demonyo? Talagang karapat-dapat sa tawag na anak ng langit. Nakaakyat na siya sa ikaapat na palapag. Ikalimang palapag. Nakakakabahan ako. Parang magkakaroon na ako ng atake sa puso. Hindi naman ganun kalala. Ngayon, tingnan mo ang sa akin. Pangbo. Bumalik ka. Kakaiyak mo lang kanina. Pero mas gusto kong makita. Ang ngiti mong may luha. Sino itong tao na ito? Anong gagawin niya? Hindi ba ito ang disiplinang si Kumengli lang na nakolekta? Yung disiplinang yun ba? Hindi pa niya nalalampasan ang Bitter Sea Realm. Pero naninindigan pa rin siyang hamunin ang Ninth Floor Demon Tower. Hindi ba't ka naglalakas ng loob mamatay? Mukhang ngayong araw ay may unang kaluluwa ng lalabas sa siyam na palapag na halimaw na tour. Ngayon ay magsisilang na ang unang kaluluwa. Pangbo, naririnig mo ba ako nagsasalita? Umuwi ka na agad. Magbibilang ako ng countdown. Isali mo na ako. Ayan na ako, ayan na ako. Hindi ako nagkakamali, di ba? Pumasok siya at walang nangyari. Diyos ko, ang bilis niya. Sa loob ng 10 segundo, nasa ikalawang palapag na siya. Nasa ikatlong palapag na siya. Parang multo na ito. Ito. Parang nananaginip lang ako, no? Tingnan mo, naabutan na niya si Kilin. At mas magaan pa siya kaysa dito. Parang walang kahirap-hirap. Walang problema kahit isang bagay. Halos sumabog na ang utot niya. Ang laki ng pagkakaiba nito. May panalo na tayo dito. Laban.
Hindi tama, ang banal na anak ay may tulong mula sa langit. Paano mangyayari ito ng ganito kasakit? Baka nagkamali ang lahat sa kanilang hula. Ang banal na anak na ito ay hindi siya. Baka iyon. Tama. Sino? Sino ang may lakas ng loob na maghasik ng kaguluhan? Lumabas ka. May ulan sa kalangitan. May kapahamakan sa mga tao. Kung hindi ka patitigil, malaking kapahamakan ang darating. Buwis buhay. Diyos ko, umaakyat pa rin siya. Nakarating na siya sa ika-6 na palapag, hindi ba? Hindi ba? Gusto ba niyang hamunin ang record ni Diyosa ng digma, ba ito o? Kung magbabaluktot ka, pupunitin kita ng buhay. Ang guro ko ay isang pambihirang Diyos ng digmaan. Siya ay isang walang silbi. Anong meron siya para ihambing sa guro ko? Bakit siya magkakaroon ng lakas ng loob na hamunin ang record ng guro ko? Tama ang sinabi ng nakatatandang kapatid. Ang presyon ng 9 na antas ng demonyo ay lumalaki habang umaakyat. Ang presyon sa ika-7 antas ay 7 beses ng sa ika-6 na antas. Sa mundong ito, bukod kay Baituo, ang Diyos ng digma, walang iba pang makakaakyat. Sa tingin ko, mas mabuting huminto na tayo habang maaga, para hindi magpakita ng kahihiyan pagkatapos. Sobrang tiwala sa sarili ang taong ito. Hindi niya maunawaan ang prinsipyong ito. Pangbo, binigyan mo na ako ng napakaraming sorpresa ngayon. Hindi na ako mangangarap ng labis. Ang tanging hiling ko ay makabalik kang ligtas. Diyos ko, nagawa niya. Talaga bang nagawa niya ito? Nabura niya ang record ng Diyos ng digmaan na si Baituo. Impossible. Impossible. Hindi ko ito kayang paniwalaan. Hindi ko ito kayang paniwalaan. Pangbo. Ano bang klase kang tao? Ikaw ba ang ipinadala ng Diyos para iligtas ako? Ano siya? Gusto niyang basagin ang record. Umakyat sa ikawalang antas. Sobra na ang iniisip niya. Imposible ang umakyat sa ikawalang antas. Tama, sinabi mismo ng Diyos ng digmaan na si Baituo. Huminto siya sa ika-7 antas, kundi walang lakas na makakyat muli. Dahil ang ika-8 palapag ay solido. Kaya't makikita mo na ang ika-8 palapag ay itim. Walang liwanag na makapasok. Sa katunayan, ang ika-8 palapag ay hindi solido. Sa palagay ko, ito ay daan na kanyang tinahak. Lahat ay nagbibigay daan para sa kanya. Mayroon akong isang pakiramdam. Isang napakalakas na pakiramdam. Ang 8 antas na ito ay isang hadlang. Nagtatago ng isang lihim. Wenzong at ang Diyos ng digmaan. Isang lihim na hindi ko maabot. Ang ibig mong sabihin, ang lihim na ito ay nakatago sa ika-9 na antas. Ito ang tunay na kaligayahan na nauwi sa kalungkutan. Patay na itong inutil na ito. Nalaman niyang nakarating siya sa ika-9 na palapag. Hindi dahil sa galing niya, kundi dahil ito ay parusa mula sa langit. Parusa mula sa langit. Sumpa mula sa langit. Parusa mula sa langit. Sugo ng langit ah. Mabilis, umalis ka. Maliit na krimen ang ikinamatay niya. Huwag kang madamay sa kanya. Pangbo. Hindi ako nagkakamali, di ba? Anong ginagawa niya? Baliw na ba siya? Gamitin ang kamay para hawakan ang tor. Itong tanga. Ito ay 9 na palapag na demonyo. Dapat siyang gawing pati ng karne. Ang espada ay humahagi sa 9 na he. Natulog ng 10,000 taon. Kapag muling sumikat ang talas, susugod sa kalangitan, ako ang langit. Diyos ko, ang 9 na palapag na demonyo ay talagang isang espada. Napaka hindi ka pani-paniwala. Anong klaseng espada? Ang makakapagbago sa 9 na palapag na demonyo. Anong klaseng tao? Ang makakapagpatakbo ng ganitong Diyos na espada. Ganitong laki. Nandito lang siya sa harap natin. Sino ba? Siya ba iyon? Ikaw, sino ka ba talaga? Ako ay ako. Kasing ganda ng mga paputok. Huwag mahumaling sa akin. Ako ay isang alamat. Anong ibig sabihin nito? Halos nakakalimutan ko na. Mga sikat na salita sa mundo. Hindi naririnig dito. Anong tingin mo, sumang-ayon ka ba? Bah! Yung tao na hindi pa nakakawala sa paghihirap. Sino ang nakakaalam kung ang 9 na palapag na demonyong Tor ay isang mahahalagang bagay mo mismo? Susi ng Diyos. Nagtatago sa likod ng mga plano para lamang makuha ang atensyon ng lahat. Siguradong may masamang balak dito. Humihingi ako ng malinaw na paghatol mula sa ating leader. Kaya't nais kong itanong.
Kung ikaw ang mananalo sa tore ng mga demonyo, sa tingin mo ba ay may masama pa ring balak? Ito. Ito ay isang pampublikong paligsahan. Kung sa tingin ninyo ay may hindi patas, maaaring magbigay kayo ng ebidensya. Kung hindi, tatanggapin na lang natin ang resulta. Inilalahad ko ang unang paligsahan, ang Demon Tower Soul Refining. Ang nanalo ay si Pangbo na isang disipo ng Snow Spirit Peak. Magaling! Si Elder Key ay mahusay magturo. Unang nakakuha ng premyo ang Snow Spirit Peak. Binabati ko kayo. Maraming salamat, Panginoon. Pangbig, talaga namang kailangan kitang pasalamatan ngayon. Akala ko noon na sa malaking paligsahan ng Snow Spirit Peak, hindi na makakataka sa pagkatalo. Magiging katatawanan ng buong kalikasan ng mga demonyo. Hindi ko inasahan. Akala ko walang maraming problema. Sa hinaharap, tiyak na magdadala ako sa iyo ng mas maraming sorpresa. Huwag kayong dalawa magyayabang ng maaga. Ang siyam na palapag na halimaw na tor ay sinusubok ang espiritu. Ang espiritu ay hindi katumbas ng lakas sa laban. Ang espiritu ay hindi katumbas ng lakas sa laban. Ang espiritu ay hindi katumbas ng lakas sa langit. Kung totoong ganun siya kagaling, hindi sana siya nagkaroon ng kahit anong pagsubok sa dagat ng paghihirap. Ang laban na ito. Tiyak na mapapakita mo ang tunay mong anyo. Bless you. Ako ay nagdedeklara. Ang ikalawang laban sa Wolf Forest Beast Taming ay magsisimula na. Magaling. Kaya ikaw ang representante ng Snow Spirit Peak, at sumama sa amin sa puno ng lobo. Hindi. Hindi kami sasali sa laban na ito. Natakot ka na, di ba? Sige, ipagawa mo sa inutil na ito. Nayumo ko bilang representante ng Snow Spirit Peak. Kumagat ka sa akin. Papalagpasin ko siya. Huwag kang mahulog sa kanyang mga pang-udyok, Pangbo. Bagamat malakas ang iyong espiritu, mababaw pa ang iyong kakayahan sa pakikipaglaban. Huwag basta-basta sumugod. Sa gubat ng mga matandang puno, tiyak na may kamatayan. Guro. Nang umakyat sa siyam na palapag ng mga demonyo. Hindi ka ba rin nagpipigil sa lahat ng paraan? Pero ano ang resulta? Magtiwala pa ako sa akin isang beses. Pero, kami ni Kilin ay nagkaroon ng matinding ugnayan. Hindi pwedeng magtago lang at magligtas sa sarili. Bilang isang lalaki, alam ko kung paano dapat akong maging. Sige, bibigyan kita ng isang bagay. Ito ang pinakamatibay na yaman ng mga demonyo na kolektado ko. Baosang Zenshan at Sword of Thunder. Makakatulong ito para punan ang kakulangan sa iyong lakas. Sapat na para labanan ang mga mababang antas na halimaw. Maraming salamat, Master. Habang papasok tayo sa mas malalim na bahagi ng gulong puno ng Wolf Forest, mas delikado ang mga ito. Huwag magmadali at huwag maging mapaghambog, naaalala mo ba? Hindi mo rin kailangang matakot ng ganito. Sa mga sinaunang gubat, hindi lahat ng hayop dito ay mabangis. May mga hayop din na bagay sa katulad mong walang silbi. Halimbawa, mga multong daga o mga daga ng kaluluwa. Basta't mas mabilis kang tumakbo kaysa sa kanila. Tiyak na hindi ako uwi ng walang dala. Huwag kang magpakabobo, nag-udyok lang siya sa'yo. Huwag kang mag-alala, alam ko ang aking hangganan. 9 Tire Demon Tower. Umakyat ka sa ika-4 na palapag. Samantalang ako ay umakyat sa ika-9 na palapag. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ko at mo. Ganito rin ang sitwasyon sa Wolf Forest Beast Taming. Tanging sa pag-akyat sa tuktok, maipapakita ang aking lakas. Kaya't isa lamang ang aking layunin. Hindi mo ba sinasabi na ang iyong layunin ay? Tama iyon. Ang aking layunin ay iyon. Ninuno ng dragon. Ninuno ng dragon. Narinig niyo ba? Itong basura na to, gustong talunin si Ancestral Dragon. Nakakatawa talaga. Pangbong, paulit-ulit kong pinapakiusap sa iyo. Bakit nagpatinag ka pa rin sa kanya? Bagamat hayop si Ancestral Dragon, dati siyang kabayo ng demonyo. At iginagalang din kami ng aming lahi ng mga demonyo. Paano mo magagawa ang ganitong salita? Dahil ito ay isang gubat ng mga lobo. Bakit hindi ako pwedeng magtakda ng layunin? Dahil ang emperador ng mga demonyo ay makakababa. Ako para sa publiko, hindi makakababa. Bakit hindi ako makakababa? Tigil ka, ano ka ba? Tumahimik ka, ano ka? Maging ikaw ay may lakas ng loob na ihambing ang aming lahi sa walang hanggan na emperador. Ng mga demonyo. Pangbo, bawiin mo ang sinabi mo kanina.
Sasamahan kita sa paghingi ng tawad sa harap ng lahat. Kailangan mong humingi ng tawad. Ang sinabi mo kanina ay isang ganap na kasinungalingan. Ang patriarka ng mga dragon ay ang hari ng lahat ng mga hayop, na may kapangyarihang walang hanggan. Bumukas ang araw, matutulog ang gabi. Ang paghinga ay tag-init, ang paghinga ay taglamig. Hindi ito kayang kontrolin ng tao. Alam kong gusto mong itanong, bakit na kaya ng Diyong demonyo na mapagtagumpayan si Ancestral Dragon noon? May dalawang dahilan. Pangatlo, ang Diablo ng halimaw ay talagang isang natatanging tao. Noong panahon na iyon, ang ninuno ng dragon ay bata pa. Ang kapangyarihan ay hindi pa umabot sa kasalukuyang antas. Ang ibig mong sabihin kahit na muling isilang ang Diablo ng halimaw, hindi pa rin niya mapapabagsak ang ninuno ng dragon. Tama iyon. Magbigay tayo ng isang hakbang pabalik. Kahit sinuman ay makakatalo kay Ancestor Dragon. Hindi talaga posible. Mapagtagumpayan ito. Ang Ancestor Dragon ay ang pinuno ng lahat ng hayop. Kayang tawagin ang lahat ng mapanganib na ibon sa langit at lupa, at mga kakaibang hayop upang tumulong. Hindi ito laban sa iyong lakas, kundi laban sa kanilang tulong. Ngayon alam mo na kung gaano kakalokohan at katatawanan ang mga sinasabi mo kanina. Gaano kakalokohan at katatawanan. Sige, sasama ako at dadalhin kita sa harap ng Panginoon upang magpaliwanag. Panginoon. Kakalabas lang ni Pangbo mula sa bato ng walang pag-ingat. Bilang guro, nagkulang ako sa pagtuturo. Hiling ko, wag mong parusahan si Pangbo. Ang mga sinasabi niya kanina ay hindi na rin mahalaga. Pangbo, may sasabihin ka ba? Sinasabi ko pa rin ang parehong bagay. Sa misyon na ito, ang tanging layunin ko lang ay mapasuko si Ancestor Dragon. Nakarating ka na sa ikasyam na antas ng Demon Tower. Akala ko isa kang may silbi at magaling. Lubos akong nagpapasalamat kay Elder Q. Hindi ko inasahan na ikaw ay isang ganitong mapagpanggap. Pangbo, sobrang nabigo mo ako. Paano mo magagawa ito? Maliban sa walang katotohanan, na nagpapahiya sa sarili, ano pa ang magagawa? Hindi ko talaga maintindihan ang ginagawa mo. Hindi mo maintindihan, pero naiintindihan ko. Alam ng taong ito na hindi siya sapat. Kahit na pumasok siya sa guhit na gubat ng lobo, tiyak na babalik siyang walang dala. Mas mabuti pang umatras para makapasok. Palakihin ang sinasabi. Sa tamang panahon, pwede mong sabihin na hindi mo nakilala si Ancestor Long at iba pang mga halimaw na hindi naman karapat-dapat na ikaw ay kumilos. At makakahanap ka pa ng dahilan para umatras. Talagang mahusay kang magplano. Ito ang tinatawag mong matalinong tao na may masamang balak. Huwag kang magmalaki, bata. Tanong ko lang sa'yo ito. Sasagutin kita. Yung mga sinabi mo kanina. Pagpasok sa guhong lobo na gubat. Magsasabi ka pa ba ulit? Maging tapat ka. Ano bang mali sa akin? CJ. Maraming mga kapatid dito. Ang sabay-sabay na papasok sa guhit na gubat. Sa oras na iyon, sila ang magiging saksi. Ikaw ay magbabayad ng buhay para sa iyong mga sinabing kwento. Magtataya ka ng buhay. Naglalakas loob kang insultuhin ang lahi ng mga demonyo. Lahat ng mga halimaw. Lahat sila ay titingnan ka bilang kaaway. Sila ay sadyang hahatiin ka sa piraso. Ang gulong kahoy na gubat ay magiging libingan mo. Ito ay isang ibon. At saka pa. Hindi na ako makakaya pa. Nagkamali ako sa hakbang. Bawat hakbang ay mali. Pangbo, paano kita masasalba? Pangbo. Kailangan mong bumalik ng ligtas. Kaya pala ito ang guhit na gubat. Ito ba ay hindi isang orihinal na gubat? Ang laki. Dapat ay nandyan na ng milyong taon. Hindi nakapagtataka na may mga mabangis na hayop dito. Pangbo. Kapag tinatanong kung ikaw ay isang tunay na lalaki, dumating na, maaari mo bang ulitin ang sinabi mo kanina? Bakit ko pa ulit sasabihin? Alam ko nang nagsisinungaling ka lang. Ulitin natin ang mahahalagang bagay. Para hindi marinig ni Zulong. Narinig ng Ancestor Dragon si Pangbo dito. Bakit hindi ka pa sumuko agad? Ano pang hinihintay mo? Walang takot na patay na tao.
Ngayon alam mo na ang hirap, di ba? Kumusta na ang yabang mo? Maliit na dragon. Bakit hindi ka pa lumapit para batiin ang iyong amo? Tinanggap mo ang mga hipon at alimango na ito. May problema ba sa isip mo? Hindi maganda. Talagang naabala ang Dragon Ancestor sa pagkakataong ito. Isara ang mga mata para sa gabi. Ito ang kapangyarihan ng Dragon Ancestor. Lahat, mabilis na umalis sa Ancient Woodwall Forest. Huwag makisama sa basura na ito sa libingan. Mga duwag na daga. Gusto pang makipagsabayan sa akin. Tapos na, sa wakas tapos na. Lakas ng ninuno. Nakakatakot ng ganito. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Tingnan mo si Pangbo, ang tapang niya talaga. Sinasabi pa niyang mapapasunod ang ninuno. Titingnan ko kung ano ang sasabihin niya mamaya. Kung mayroon pa siyang sasabihin. Ngayon, hindi na siya makakapagpasiklab ng anumang gulo. Ang kanyang laman ay tiyak na naging abo na. Ngayon, maaari na tayong bumalik sa gubat ng matandang puno at mga lobo. Matapos ang ating misyon. Sige na. Kapatid na Ki, tingnan mo. Hindi ba ito si Kimengli? Ang tinig na palaso na ipinadala kay Pangbiao, hindi ba? Mukhang patay na si Pengbo. Kung hindi, hindi sana niya ilalagay ang baw na ito dito. Walang kwenta. Kapangyarihan ni Zulong. Sino ang makakatanggi sa buong mundo? Lalo na kung isang basura lang siya. Batang ito. Ito ang mangyayari sa mga sumasalungat sa akin. Ay. Grabe. Talagang karapat-dapat sa titulong hari ng mga hayop, kung hindi dahil sa iyo, na may kapangyarihan ng Diablo ng mga halimaw. Hindi ko kayang tiisin ang ataking ito ng Dragon Roar. Dumating na ang aking maliit na dragon. Ano ang dapat gawin ngayon? Sabihin mo lang na narito ang amo. Bakit hindi ka pa nagmamadaling sumamba, gusto mo bang mapalo? Hindi ba't ito ay magagalit ng husto? Sige na. May puwit ba siya? Ano bang alam mo? Ito ay isang tawagan sa pagitan ng aming amo at katulong. Naintindihan niya agad. Sige na. Little Dragon. Ang pangunahing apoy ay mas mataas pa. Hurry up at magpasalamat. Gusto mo bang mapalo at mapahiya? Parang hindi kanya kilala, Ano ang gagawin? Hugot ng espada. Maliit na dragon. Hindi lang ako nagpalit ng katawan. Hindi mo ba ako makilala? Nasaan ang espiritu ng hari ng mga hayop? Talagang dapat kang parusahan. Bumaba na ito. Matagal na hindi nagkita. Muling pagkikita ng mga lumang kakilala. Siyempre, kailangan nilang magpakita ng init. Ibalik ang banal na espada. Bawiin ang Diyos na dragon. Mukhang ang aking suan, ang haring. Talagang muling isisilang. Damn it. Paano ito mangyayari? Na mawala ang mga bagay na ibinigay ng guro. Nasaan ba ito?
Mukhang mahirap para sa akin na mapagtagumpayan. Itong apoy na ulap na pangsuso. Kung magpapatuloy ito, baka pati buhay ko ay mawala dito. Kailangan kong makuha ang isa sa 10 nakakatakot na halimaw na ito. Hu Yunlin, may pagkakataon na makabawi sa malaking laban ng mga demonyo. Ito na ang tanging pagkakataon ko. Paano ko ito may iwanan? Kapatid na Nangong, nandito ako para tumulong sa iyo. Sinasabi nilang hindi ko kayang makuha ang 10 mabangis na halimaw. At pinagtatawanan mo pa rin ako. Ngayon, tingnan natin kung ano ang sasabihin nila. Itong Fire Cloud Kilin ay pinaghirapan ko ng husto. Sa panganib ng aking buhay, napalaya ko ito. Kailan? Naging sa iyo lang ang lahat ng ito. Ikaw, mapanlin lang na maliit na tao. Kahit papaano, magkapantay tayo bilang mga kamag-anak. Paano mo nagawa ang ganitong kalupitan? Kapag ang ibon at talaba ay nag-aaway, ang mangingisda ang nakikinabang. Hindi mo ba naunawaan ang ganitong simpleng katotohanan? Kung may lakas ka, patayin mo ako. Patayin ka. Hindi na kailangan. Ang iyong dugo at laman ay makatawag pansin sa mga mabangis na hayop sa paligid. Sa tamang panahon, gagawin kitang pira-piraso. Zodiac ng Qi. Ako si Nangong Cheng. Kahit maging multo pa, hahanapin pa rin kita para magbayad. Bakit ka naging multo? Pwede mo nang hanapin siya ngayon para magbayad. Bumalik ang Panginoon ng sekta, si Qi, upang magulat. Napatay ang Fire Cloud Kilin. Mayroon bang makakatalo sa akin? Si Hu Yunlin ay isang nangungunang halimaw. Sa laban na ito, walang makakatalo sa'yo. Ako ay magdeklara. Ang Panginoon. Hindi pa tapos ang laban. May mga hindi pa nakabalik. Sinasabi mo yung walang kwentang si Pangbo, di ba? Hindi na siya makakabalik. Itong pana at palaso. Bakit ito nasa kamay mo? Kailangan pa bang itanong yan? Siyempre, kay Pangbo yun, yung walang kwenta. Napasama na sa mga halimaw at pinunit na siya. Naging dumi na siya. Ibinabalik ko sa'yo ang busog na ito. Dahil sa awa ko sa'yo. Sa kabila ng lahat, matapos ang malaking paligsahan, kayo ay itataboy mula sa lahi ng mga demonyo. Walang proteksyon mula sa mga demonyo. Mahirap ang magiging buhay. Panatilihin ang busog na ito para sa iyong proteksyon. Hindi ba? Pangbo. Ako ang nagdala sa iyo sa ganitong sitwasyon. Kung hindi kita isinama sa aking grupo. Hindi ka sana nagdusa ng ganitong kapahamakan. Guro, huwag kang magpaloko sa kanya. Wala pang isinilang na makakapagpatay sa akin. Pangbo. Walang makakapagpatay sa akin. Hindi pa siya lumalabas. Pangbo. Pangbo. Hindi ka patay. Napakabuti naman. Maraming tao ang nanonood. Ito ba ay guro at estudyante parang magkasintahan? Hindi ka patay. Hindi ka pa rin namamatay. Paano ka hindi pamatay? Paano ako pwedeng mamatay? Kailangan pa kitang iharap sa katotohanan tungkol sa iyong kasamaan. Zong! Ang Fire Cloud Kilin na ito. Hindi talaga si Kilin na nakakuha ng langit. Ninakaw niya ang plano. Pagdarambong sa langit. Kasalanan na hindi pwedeng patawarin. Epal. Sandali, huwag magalit. Pakinggan mo kung paano niya sabihin. Aking disipulo ay nakita ng malinaw. Ang nagsagupang buhay at apoy na si Yunlin ay si Nangong Cheng. Si Kilin ay dumating pagkatapos. Sina dalawa ay nagkaisa upang mapigil si Hu Yunlin. Pagkatapos, biglang umatake si Kilin. At nasugatan si Nangong Cheng. Nais niyang iwan siya sa gumulang lin. Upang kainin siya ng malalaki at maliliit na mabangis na hayop, upang makamit ang pagkawasak. Pangbo, kung muli kang manghula ng walang batayan. Maniwala ka man o hindi, kukunin ko na ang buhay mo ngayon. Gusto mong pumatay at magwasak. Pero tingnan mo muna kung meron kang kakayahang gawin iyon. Ang ebidensyang tulad ni Pangbo ay hindi basta-basta. Kailangan mong maglabas ng ebidensya. Walang kahit anong ebidensya siya. Ako mismo ang ebidensya. Walang kahit anong ebidensya siya. Ako ang ebidensya. Nangong Cheng, bakit ka nagkaroon ng ganitong kalubhang sugat? Dahil sa kalahating pagsabog ng apoy mula kay Yunlin. At ang kalahati.
ay mula sa pagtataksil ng kasamahan. Ano ba talaga ang nangyari? Lahat ng sinabi ni Pangbo ay totoo. Gusto ni Kilin na angkinin ang Huyunlin, na may masamang balak sa likod. Na pinabagsak ako ng malubha, kung hindi dahil sa tulong ni Pangbo. Matagal na akong namatay na may kasalanan. Pakiusap, parusahan ng mahigpit ang salarin. Ibalik ang aking katarungan. Si Nangong Cheng ay mayabang at mapagmataas. Hindi nagmamalasakit na magsinungaling. Naniniwala akong totoo ang sinasabi niya. Kilin, may gusto ka bang sabihin? Mangyaring suriin ng mabuti, Panginoon. Itong dalawang tao ay mga kakumpetensya ko. Isang-isa ay itinuturing akong mortal na kaaway. Sina dalawang ito ay nagkaisa upang akusahan ako. Ito, mangyaring mungkong magpa siya ng tama at mali. Ipapatay ang dalawang taong nagdudulot ng kasinungalingan laban sa mga kapwa manggagawa. Bilang babala at paalala, hintayin ko munang malaman ang buong katotohanan. Bigyan natin ng hustisya ang mga biktima. Pangbo, walang ganitong utak ang Nanggong City. Siguradong ikaw ang nagsisinungaling sa likod. Ganito ba ang ugali ninyo sa Snow Spirit Peak? Kaya nga hindi na ako magtataka. Malapit na kayong mapaalis sa pinto. Lahat tayo may utak. At lahat ay nakakaalam ng tama at mali. Huwag mong akalaing walang ebidensya na maaari mong baliktarin ang katotohanan. Pagsala, guro. Huwag nang makipag-usap ng matagal sa ganitong tao. Hintayin mong ilabas ko ang halimaw na aking napagtagumpayan. May intindihan niya. Gusto niyang lokohin ako. Kahit na muling ipanganak, hindi siya karapat-dapat. Yung halimaw na napagtagumpayan mo. Nasaan? Bakit hindi ko ito nakita? Kahit na may mga nakalupig kang mabangis na hayop, hindi mo naman sasabihin sa akin na mas malakas pa ito kaysa sa aking Fire Cloud Unicorn, di ba? Kaya't dapat mong pagmasdan ito ng mabuti. Kapag pinakawalan ko na ang iyong Second Cloud Unicorn, ay tanging luluhod at magpapakumbaba na lamang. Ito ay ang tunay na Ancestor Dragon, tunay na Ancestor Dragon. Maliban sa Ancestor Dragon na hari ng lahat ng hayop, sino pa ang may ganitong kapangyarihan? Umabot sa tuktok ng Demon Tower. Ang Ancestor Dragon ay lumitaw. Hindi ba? Talaga bang ito ay tanda ng kasaganaan ng aming lahi ng mga demonyo? Si Pangbo ay. Totoo ba to? Totoo ba to? Hindi ba ako nananaginip? Guro, ngayon. Ngayon alam mo na. Hindi kita kailanman niloko, di ba? Naniniwala ako. Hindi ko kailanman pinaghihinalaan. Hindi ito possible. Ito ay tiyak na peke. Kailangan mong sabihin na gitite. Hindi mo ba sasabihin na ang dragon sa harapan ay isang maliit na isda lang? Talagang isang dragon ang lumilipad sa langit. Ngunit hindi ito ang ninuno ng mga dragon. Tiyak na ito ay isang ligaw na dragon. Ang ninuno ng mga dragon, ang hari ng mga hayop, ay hindi maaaring masako. Akala mo na ang pagdala ng 10 ligaw na dragon ay makakapagpanggap na ninuno ng dragon? Ay makakapagpanggap sa mga mata ng buong mundo. Managinip. Sabi ng iba, hindi ka tunay na anak ng dragon, siya ulong. Kundi peke lang na wild dragon. Anong gagawin ko? Ipinapahayag ko ang ikalawang laban. Lupain ng mga lobo paghawak ng mga hayop. Ang panalo ay si Pangbiao na isang disipulo ni Xue Lingfeng. May 3 laban sa pagsubok ng mga diwata. Nanalo si Pangbo ng 2 laban. Sa huli, kahit ano paman ang resulta. Hindi na nito mababago ang panghuling resulta. Kaya seryosong nais kong ipahayag ang isang bagay. Si Pangbo ang napili bilang bagong banal na anak ng aming lahi. Guro. Nasa hall ka na ba? Nakita mo ba? Naririnig mo ba? Ako. Kami dito. Sa kabila ng matinding pagpipigil. Hindi kami natalo. Sa halip, muling nagningning ang Phoenix, nagbalik sa apoy at muling naipanganak. Nasa tuktok na kami. Siguradong may espiritu kayo sa ilalim ng lupa. Sa pagtulong sa aking disipulo. Hindi ako susuko. Sa 9 na palapag na demonyong Thor, umaakyat ka sa ika-4 na palapag. Siya naman ang umaakyat sa pinakataas. Sa pag-aalaga ng mga hayop sa Wolf Forest, napapalayas mo sila. Si Huyunlin ay napalayas ang Ancestral Dragon. Si Yunlin ay napalayas ang Ancestral Dragon. Si Lin ay napalayas ang Ancestral Dragon. Sinasakal ka niya sa lahat ng dako, hindi lang isang beses. Bakit hindi ka sumusunod? Ano ang dahilan para hindi ka sumunod? Dahil siya ay isang walang kwentang tao na hindi nakalampas sa dagat ng pagdurusa. Dahil ako ay mula sa lahi ng mga demonyo. Ang pinakamagaling sa henerasyon ng mga mandirigma. Sapat na ba ang mga ito? Ngunit natalo mo siya sa 2 laban. Ito ay isang katotohanan na hindi maikakaila. Kung talagang mas malakas siya kaysa sa akin. Paano siya? Hindi man lang nakalusot sa dagat ng pagdurusa. Walang katuturan ito. Pag-isip-isip ko, sa tingin ko, isa lang ang posibilidad. Sinasalungat ko ang kanyang mga tagapagtanggol. May isang makapangyarihang puwersa na gustong wasakin ang lahi ng mga demonyo at sakupin ang mga demonyo.
Anong mga espada ng demonyo? Anong pag-amo sa ninunong dragon? Lahat ng ito ay kanyang likha. Nalikha, ng lakas, isang obra maestra ng isang kapangyarihan. At siya ay isang puppet na itinulak nila sa harapan ng kanilang kapangyarihan. Ginoong Panginoon, isipin mo. Siya ay nagmula sa Lingsu Cave. Ngunit sa panahon ng malaking kompetisyon ng mga demonyo, naging estudyante siya ni Elder Q. Sobrang swerte naman ito, di ba? Bagamat siya ay may dugo ng mga demonyo, at nagmula sa angkan ng mga anghel. Sa huli, siya ay mula sa isang maliit na angkan. Ano nga ba ang nasa isip niya? Ako, ang Panginoon, ay nagdududa na siya ay isang tauhan ng tao, na naglalayong makuha ang trono ng banal na anak. Tiyak na may lihim siyang layunin. Ito ay haka-haka mo lang. Walang anumang konkretong ebidensya. Ang lakas ang pinakamagandang ebidensya. Sa laban na ito, gusto kong makipaglaban sa kanya. Kailangan kong ipakita sa lahat na malinaw ang katotohanan. Malaman nila kung ano talaga ang kanyang lakas. Pero dapat mong malaman, kahit man panalo ka sa laban na ito, isa lang ang kalalabasan, isa laban sa dalawa. Hindi nito maapektuhan ang pagmamay-ari ng posisyon ng banal na anak. Mali ka, Panginoon. Sa laban na ito, parehong bahagi ang siyong, at magdedesisyon ito ng buhay o kamatayan. Hindi mahalaga kung anong uri ng puwersa ang nasa likod mo. Ngayon, wala na akong magagawa para sa'yo. Tapos na ang lahat. Malalaman mo rin agad. Ang pinakamalakas kong puwersa ay ang sarili ko. Sinasabi ninyo, sino sa tingin ninyo ang magiging huling panalo sa laban na ito? Siguradong si Kilin. Siya ang unang tao sa kabataan. Lakas sa lihim na lugar ng Dao Palace. Si Pangbo ay hindi pa nakalampas sa dagat ng pagdurusa. May 3 antas na agwat. Walang pagkakataon na manalo. Naniniwala ako kay Pangbo. Si Pangbo ay isang tagagawa ng mga milagro. Naniniwala pa rin ako. Maaari pa siyang lumikha ng isang himala. Mamatay ka na. Siyam na paglikha ng ginto. Isang saksak, putol ang kaluluwa. Simula pa lang, pinakamalakas na atake na. Mukhang talagang galit na siya. Bakit walang reaksyon si Pangbo? Natakot na siguro siya. Tapos na, tapos na. Ngayon, sigurado na ang kamatayan. Pangbo. Ano? Ganito na lang natalo si Kilin. Hindi man lang nakasalo ng unang atake. Isang tagapagsanay na hindi nakalusot sa dagat ng pagdurusa. Natalo ng isang makapangyarihang tao mula sa Daogong Secret Realm. Paano ito posible? Anong hindi posible? Siya ay anak ng mga demonyo. Makakaakyat siya sa tore ng mga demonyo. Kayang supilin ang ninuno ng dragon. Kaya niyang talunin ang isang bihasang kalaban. Ano ang kakaiba dito? Pangbo, ipinagmamalaki kita. Bakit ganito? Hindi ko maintindihan. Hindi mo kailangang maintindihan. Kailangan mo lang malaman na natalo ka. Imposible, hindi ako matatalo. Paano ako matatalo? Hindi maganda, gusto niyang sumugal. Gagamitin ang Soul Devour. Sumpa ng kaluluwa. Mabilis na mapapataas ang lakas ng doble. Mukhang masama ang kapalaran ni Pangbo. Ang sumpa ng kaluluwa ay ginagamit ng isang beses. Mawawala ng 0 taon ng buhay. Mukhang handa siyang isakripisyo ang lahat. Walang pakialam sa anuman. Ang sumpa ng kaluluwa ay walang pinipili sa pagpatay. Walong estilo ng Diablo. Pagkawasak ng Diablo. Walang makakagawa sa kanya kahit ang pumatay ng kaluluwa. Anong antas na ba ang narating niya? Ngayon, tiyak na patay na si Kilin. Huwag kalimutan ang mga patakaran na itinakda bago ang huling laban. Dapat may pagkakaiba sa antas, kahit buhay o kamatayan. Itong itinuturing mo bang pagbagsak ng sariling bato sa sariling paa? Pagbagsak ng ulo sa sariling paa? Hindi ko talaga gustong puksain ka. Ikaw ang nagsusuka sa sariling daan. Ikaw ay tuso at mapanlin lang. Walang pinapansin na hangganan sa paggawa. Kahit na para sa aking guro na alisin ang panganib. Hindi ko maiiwan ang iyong buhay. Hindi mo ako maaring patayin, hindi mo ako maaring patayin. Dahil may pagkakaiba sa antas. At may desisyon sa buhay at kamatayan. Bakit hindi kita maaring patayin? Ang aking guro ay ang Diyos ng digmaan na si Baitoo. Kung papatayin mo ako, babasagin ka niya sa piraso. Maghihiganti siya para sa akin. Natatakot ka na, di ba? Kung natatakot ka, umalis ka na. Magsimula ka ng umalis dito. Kung ikaw ay luluhod at magmamakaawa, maaaring magpatawad ako at bigyan ka ng isang pagkakataon. Ngunit ginagamit mo ang guro upang takutin ako. Hindi ako natatakot kay Pang Fiu. Ganyan. Mas lalo lang kitang papadaliin mamatay. Batang ito. Hindi pa rin tumitigil. Guro. Kung hahawakan mo ang aking disipulo, babagsakin ko ang iyong siyam na angkan.
Guro, dumating si Beishao. Ngayon, malaki na ang problema. Si Pangbo ay kawawa na ngayon. Kahit gaano pa siya kagaling, hindi pa rin siya makakatapat sa mandirigmang ito. Kapag nagalit ang mandirigma, lahat sa anim na mundo ay matatakot. At hindi pa natin pinag-usapan si Pangbo. Sa ilalim ng langit, sino ang makakapigil sa isang hampas ng Diyos ng digmaan? Pangbo, lumapit ka na. Dito ka sa akin. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo ako kayang patayin. Hindi ka pa rin naniniwala. Kung may kakayahan ka, patayin mo ako. Sige na. Bata. Ikaw si Pangbo, di ba? Narinig mo na ba ang pangalan ko? Ang bantog na pangalan ng Diyos ng digmaan ba ito o? Sino ang hindi nakarinig? Narinig kong ikaw ay nagtagumpay sa lahat. Walang talo. Ayos lang, alam ko na. Nakaabot ka sa aking sariling disipulo. At nakuha ang posisyon ng banal ng lahi ng mga demonyo. May tuturing ka na ring isang tao. Mula ngayon. Magpasakop ka sa aking tahanan. Sa hinaharap, igagalang mo ako. At susunod sa aking mga utos. Sundin mo ang aking mga utos. Bibigyan pa kita ng pagkakataon na mabuhay. Gusto mo bang ako'y sumuko at magpasakop sa'yo? Tama. Bata, napansin kita. Swerte mo talaga. Nabighani ako. Nabighani nga. Nabighani at nagulat ako. Kung ganito na nga, mas mabuting mauna na kitang bigyan ng isang malaking regalo. Sayang, sayang. Akala ko siya ay matibay. Hindi ko akalain na agad siyang susuko. Ang nakikisabay sa uso ay matalino. Walang mali sa ginawa niya. Talaga bang makikipaglaban siya sa Diyos ng digma? Hindi ba't parang pagsasalpukan ng itlog at bato iyon? Gusto ba niyang talikuran ang kanyang guro? Sumama sa ilalim ng puting bato. Guro, ikaw ay nagbigay ng lahat kay Pangbo. Paano niya magagawa ito? Naniniwala ako kay Pangbo. Hindi siya ganung tao. Bata. Di ba't ang yabang mo nung una? Ngayon, bakit parang walang gana? Bakit ngayon parang hindi na kayabang? Hindi lang kailangan yumuko ka sa master ko at magpaalam. Kundi kailangan mo rin yumuko at humingi ng tawad. At kailangan mo rin yumuko at magpaalam sa akin. Yung unang pumasok ang mas mataas, pero dapat magpakabait ka na. Bibigyan kita ng isang lugar. Sa singa. Marahil ikaw ang boss. Saang lugar? Paano mo ibibigay ang malaking regalo na ito? Nasiyahan ka ba? Tulungan mo akong maghiganti. Ito ang kwento ng matapang na kabayo. Na kahit ang Diyos ng labanan na si Baishao ay hindi pinapansin. Hindi tayo ang nagkamali. May kakayahang umakyat sa tuktok ng Thor. Yung nakalupig kay Ancestor Dragon. Paano ka magpapakumbaba at aapak sa tao? Kahit pa ang kalaban ay si War God Baishao. Ngayon, galit na galit si War God. Mag-alis na tayo agad. Mag-alala ka. Ang Master ay tiyak na gagamitin ang laman at dugo ng kalaban para alalahanin ang iyong yumaong kaluluwa. Lihim na pinuno, pigilan mo si Bai. Huwag mong hayaang magpasikat siya. Elder Bai, tumigil ka. Malaki ang laban ng mga demonyo sa espiritual na palasyo. Kaligtasan at kamatayan, kapalaran ang bahala. Huwag maghiganti pagkatapos ng insidente. Ito ay isang kilalang alituntunin. Bilang isang nakatatandang miyembro ng lahi ng mga demonyo, huwag mong sirain ang alituntuning ito. Ang mga alituntunin ay itinakda ng tao, at maaari ring sirain ng tao, at maaari ring sirain ng tao. Ito ang nais kong gawin, si Baitoo. Walang sinuman ang makakapigil. Iginagalang kita, dahil sa pagkilala ng lider sa iyong dangal. Ngunit sana'y malaman mo ang tamang galaw. Huwag mo akong pilitin na masira ang mukha mo. Ikaw. Bakit hindi ka pa nagpakamatay? Naghihintay ka ba na ako ang kumilos? Pumunta ka sa banyo para dumumi. Hindi nakakapagtaka na hindi ka matalo ni Kilin. Hindi mo pa nga nalampasan ang dagat ng pagdurusa. Ngunit nasa antas ka na ng pagbabago ng dragon. Ang dami mong sinasabi. Magpapatuloy ka pa ba? Isang simpleng pagbabago ng dragon. Sa harap ng aking pinakamataas na antas. Isa ring isda sa chopping board. Mengli. Para sa kanya, handa kang isakripisyo ang buhay mo. Tama iyon. Hanggang nandito ako ngayon. Hindi mo siya masasaktan. Sinasabi ko sa iyo.
Lalo mo siyang pinoprotektahan. Ngayon kailangan kong patayin siya. Sandali. Anong sinasabi mo? Bitawan mo siya. Papayag akong pakasalan ka. Naghahanap ka ng kamatayan. Ayaw mong pakasalan ako. Para sa kanya. Sa kabila ng lahat, sinusunod mo pa rin ang sarili mong puso. Ganito ka ba kahalaga sa'yo? Ito ay aking usapin. Hindi ka kasali. Ngayon, nangangako ako dito. Kung magtatangka kang pumatay sa kanya, ikaw ang aking pinakamatinding kalaban. Hindi na kita pakakasalan sa buong buhay ko. Guro. Wala akong halaga. Hindi ito sayang na mamatay. Ngunit hindi mo dapat pakasalan ang ganitong tao para sa akin. Huwag nang magsalita. Nakapagpasya na ako. Walang makakapagsalita sa akin. Guro, mula sa araw na ito, hindi na ako iyong guro. Dapat kang umalis sa lahi ng mga demonyo. Mas mabuti pang lumayo ka. Marahil ang ating pagkakakilala ay isang pagkakamali. Nakapagdesisyon ka na ba? Ano ba ang mas mahalaga, ang maghiganti para sa iyong disipulo? Mas mahalaga pa rin ang pag-aasawa sa akin. Ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang magpasya. Siyempre, mas mahalaga ka. Batang ito, sisingilin ka sa kapalaran mo. Swerte ka sa kapalaran. Huwag na kitang muling makita. Kung hindi, isasama ko ang bagong utang at luma. Bagong utang at luma. Simulan. Nais kong talunin si Baituo at iligtas ang guro. Maliban sa hayaan ang dyablo ng mga demonyo na sakupin ako, wala nang ibang pagpipilian. Ngunit ako, si Pangbo, isang matangkad na lalaki. Paano ako magiging laruan ng iba? Hindi ako natatakot sa kamatayan. Ngunit mas masakit ito kaysa sa kamatayan. Pangbo o Pangbo. Ganito ba ang nararapat sa iyong guro? Noong panahon ng iyong guro, ayaw pang magpakasal kahit na tumalon sa bangin. Ngunit para sa iyo, pumili siyang yumuko at magpakasal. Nandito ka pa at nagdadalawang isip. Makatwiran ka ba sa kanya? Kunin mo na ang katawan. Ano bang masama rito? Ngunit ang demonyong emperador ay puno ng kasamaan. Noong mga panahong iyon dahil sa kanyang kalokohan, siya ay pinarusahan ng langit. Kapag siya ay nakakuha na ng katawan, ginamit niya ang aking katawan upang magdulot ng kaguluhan sa mundo at sa lahat ng nilalang. Hindi ba't ako ang direktang nagdulot nito? Mas mabuti pang lihim na dalhin ang guro. Hayaan mo na lang na magalit ang puting bato. Guro. Umiiyak ka. Huwag kang mag-alala. Master, ayaw mo bang pakasalan si Bailuo? Pwede naman tayong tumakas. Pagkatapos ng gabing ito, wala nang pagkakataon. Hindi ako pwedeng tumakas. Kung tatakas ako, tiyak na gagamitin ka ni Bailuo bilang punching bag. Maging ang buong Swelling Peak ay hindi makakatakas sa kamatayan. Master. Pumunta ka na. Ako at si Bai Xiao. Malayo ang agwat ng lakas namin. Tanging kapag siya ay nalilito at naguguluhan. May pagkakataon ako. Kahit na napakaliit nito. Kailangan kong subukan ang panganib. Batay sa pagkakaintindi ko kay Bai Xiao, hindi siya titigil kay Pangbo pagkatapos niyang makuha ako. Tiyak na hindi niya palalampasin si Pangbo. Para kay Pangbo, kailangan ko rin siyang alisin.
Kahit na pagkatapos makuha. Magkakaroon ako ng malaking kasalanan sa lahi ng mga demonyo. Ngunit wala akong pagsisisi sa aking kamatayan. Pangbo, parang nahulog na ako sa'yo. Alam mo ba, kahit na maikli lang ang ating pagkakakilala. Ngunit ang puso ko ay para sa'yo na. Ito ay tanging para sa'yo na tumitibok. Pangbo, Guro, hindi pwedeng sambahin ang langit at lupa. Pangbo, hindi ko sinabing lumayo ka. Bakit ang sama mong makinig? Batang ito, binigyan na kita ng isang pagkakataon. Kung sobrang nagmamadali kang mamatay, huwag mong sisihin na hindi ako tumupad sa pangako. Guro, para maprotektahan kita. Pasensya na sa'yo. Na ikakasal ka pa sa taong walang kwenta. Kasalanan lang ito. Sa buhay mo, hindi ka pwedeng ikasal sa kahit sino. Kailangan sa akin lang. Magpapakasal na ako sa'yo. May kasabihan kami. Nais na. Huwag maghiwalay. Gusto kong magkasama tayo sa lahat ng buhay. At maging mag-asawa magpakailanman. Alam ko, na sa araw na ito, wala kang mukha. Tiyak na hindi mo ako palalampasin. Wala rin akong magagawa kahit humingi ako sa iyo. Mabubuhay tayong sabay. Mamatay tayong sabay. Akala mo ba hindi ko kaya? Maaari mo akong patayin. Ngunit hindi mo kami mapaghihiwalay. CJ, kaya tutuparin ko ang gusto ninyo. Hayaan kayong maging isang pares ng magkaparehong kapalaran. Huwag laging nag-aaway at nagbabarilan. Mas mabuti pa. Tayo ay makipagkaibigan sa pamamagitan ng armas. Napakadali. Magkakaroon tayo ng laban. Kung manalo ka, magpatuloy ka bilang iyong bagong kasintahan. Ako ang magiging best man mo. Ngunit kung matalo ka, ako ang magiging bagong kasintahan. Ikaw ang magiging best man. Paano? Isang lalaki na nagiging best man para sa kanyang kalaban sa pag-ibig. Ipinagkasal ang minamahal na babae. Anong kahihiyan nito? Dahil wala ka namang pagkakataong manalo. Bakit mo pa pinipilit ang sarili mong mapahiya dito? Hulaan mo. Alam ko. Gusto mong makipagkompromiso sa akin. Ngunit ayaw mong gawin ito sa harap ng lahat. Nabubulok ang pangalan ko. Kaya nagpasimuno ka na lang ng sugal para lang makahanap ng paraan. Para makababa ka. Para makababa ka. Para makababa ka. Kahit na mas magaling sila sa'yo. Kahit matalo, hindi ka pa rin ikinahihiya. Ikaw pa nga ang nagbigay ng mahal mong babae. Ikaw na naman ang magiging abay. Talaga namang matalino ka. May kakayahan ka. Akala mo ikaw ang pinakamagaling sa mundo. Sa iba naman, hindi ko na kayang purihin. Dahil gusto mong maghiganti. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Huwag hayaang masayang ang iyong pinakamaliit na pagkakataon, na ikaw mismo ang nagwasak. Natalo ka na. Ikaw, isang dakilang Diyos ng lahi ng mga demonyo. Ano na ang natira sa iyong dangal? Paano ito posible? Kung hindi dahil kay Q Mengli na nag-alay ng kanyang sarili. Wala ka ng buhay upang magsalita dito. Nagtataka pa ako noon. Bakit siya nagsusugal ng ganito? Ngayon naiintindihan ko na. Kawawa namang si Elder Q.
Sa kanya ay may pag-ibig na walang sawang ibinibigay. Kaya't nagbenta siya sa kanya. Yung taong mapagkunwari na may gatas ay ina. Kahit gaano pa siya kagaling, hindi rin kita tinitingala. Narinig mo na rin ang mga usapan nila. May tanong ako sa'yo. Sa tingin mo, may tsansa ba siyang manalo? Kung magbabago ka ng isip ngayon, bumalik ka sa posisyon ng bride. Baka may pagkakataon pa. Sabi ko na nga eh. Kasama ko lang siya. Bakit ganito ka pa rin katigas ng ulo? Hindi ko kailanman siya pagtataksilan. Bakit ang tanga-tanga mo? Alam niyang talo ang sugal na ito. Gusto lang niyang hilahin ka para magsakripisyo. Para magbigay sa akin ng patunay. Hindi. Hindi siya talo. Sa huli, siya ang tiyak na mananalo. Sabi mo kanina na matatalo siya sa akin. Ngayon sinasabi mong siya ang magiging panalo. Ngayon, magulo na ang isip mo. Dahil hindi mo siya kilala. Mula sa tower ng Demon King, hanggang sa pagdaig kay Ancestor Dragon, muling pinatay si Kilinrong na tinaguri ang banal na anak. Bawat bagay na ginawa niya. Alin dito, ang hindi nagbago ng imposible tungo sa posible. Pangbo, Pangbo. Simula nang makilala kita. Ipinakita mo sa akin. Himala. Naniniwala ako. Ikaw mismo ang himala. Ikaw mismo ang himala. Mag-alala ka, hindi kita bibiguin. Tagapagbantay ng demonyo. Ngayon, kailan may babagsak? Bilang Diyos ng digmaan ng lahi ng mga demonyo. Tulad ng araw sa silangan, napakapangyarihan. Tanging ako ang may kapangyarihang wasakin ang langit at lupa. Paano ako maaring mapatay? Nasa malupit na lupa ka. Na walang kaalaman. Nakarinig ka na ba ng alamat tungkol kay na nagpapana sa siyam na araw? Ako'y nagiging inapo na nag-aalis ng panganib para sa bayan. Babasagin kita, itong nakamamatay na araw na ito. CJ. Ipapakita ko sa lahat. Kung ako ang mapapabagsak. O ikaw ang magiging abo. Ang galit ng Diyos ng digmaan. Liwanag na malamig sa lahat ng bagay. Talagang hindi matutumbasan ang kapangyarihan. Kahit ang tunay na araw ay dapat matakot ng kaunti. Nga. Tapos na si Pangbo ngayon. Kailangan talagang maging abo siya. Oh, hindi tama. Tingnan niyo si Pangbo. Gawing busog ang lakas. Tipunin ang enerhiya bilang palaso. Diyos ko, anong antas ito? Hindi ito possible. May mga tala mula sa sinaunang panahon. Ito ang espada ng Diablo. Matagal nang nawala ito. Mabilis tayong umalis. Natalo ka. Ngayon, sumusuko ka na ba? Yung makakapagsuko sa akin. Hindi pa isinisilang. Ngayon, gagamitin ko na ang aking lihim na armas. Sugod. Ang walang kamatayang espada ay ginawa mula sa 5 uri ng diamante. Maaaring mapataas ng ilang beses ang lakas ng gumagamit. Mapanganib si Pangbo. Batang ito, talagang may kakayahan ka. Pero tapos na ito. Ito ang espada ng kamatayan. Walang bagay na hindi mapuputol. Walang demonyo na hindi mapaparam. Maaaring mamatay sa pamamagitan ng espada na ito. Masyado kang pinalad. Tama ba? Tama. Kaya't hayaang ipakita ng aking siyam na antas na banal na espada. Ang iyong di namatay na espada ng Diyos. Anong klaseng galaw ito? Bakit hindi ko ito nakita dati? Siyam na paghiwa ng Diablo. CJ, ipakita ko sa iyo ang isang galaw. Basta makapagdepensa ka. Ibig sabihin nanalo ka. Baligtad na galaw.
Swerte mo lang. Ang kailangan ko ay isang groomsman, hindi bridesmaid. Ngayon ay panahon na para tuparin ang iyong pangako. Ang isang mandirigma ay maaaring patayin ngunit hindi mapahiya. Pinasali mo ako bilang best man. Nangangarap ka. Tanggapin ang pagkatalo. Hindi mo tinatanggap ang pagkatalo. Hindi ba't ito ay panggugulo? Ito ang pinaka hindi namin gusto sa aming lahi. Isang mapagkunwari at makasariling tao. Dakilang Diyos ng digmaan. Paano siya nagagawa nito? Dapat walang talo para tawaging Diyos ng digmaan. Ngayon, hindi na siya karapat-dapat sa titulong ito. Sa palagay ko, si Pangbo ang tunay na Diyos ng digmaan. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Maging best man. O maging bridesmaid. Ako ang magiging best man. Mag-asawa na magkabaw. Dalhin sa silid ng kasal. Kayong dalawa, pinahiyan niyo ako. Hindi ko kayo patatawarin. Hindi ako magpapadala sa tao. Guro. Ang ganda mo. Tinatawag mo pa rin siyang guro. Naway makamit ang isang puso. Hanggang kamatayan, magkasama. Ganito ba kaganda ang mga pangungusap dyan? Siyempre. Maraming ganitong mga pangungusap. Sa langit, nais maging ibong magkapareha. Sa lupa, nais maging sanga ng puno na magkasama. Tanungin ang mundo, ano ang pag-ibig? Na nagiging dahilan ng buhay at kamatayan. 100 taon ng pagsasanay upang magkasama sa bangka. 1,000 taon upang magkasamang matulog sa iisang unan. 1 siglo ang tagal bago magkatuluyan. 1,000 taon bago magkamabutihan. Kung ganito ang sinasabi, tunay ngang malalim ang ating kapalaran. Kaya ano? Pangbo, ang sama mong magtrato. Pangbo, kami ay mag-asawa. Ano man ang gawin mo, hindi ako magagalit. Bakit ganito? Pangbo, hindi naman ako salot. Bakit mo ako palaging iniiwasan? Ano ba ang kinakatakutan mo? Mahal mo ba ako o hindi? Kung hindi mo ako mahal, bakit mo muling isinasakripisyo ang iyong buhay para makuha ako? Kung mahal mo ako, bakit mo ako iniiwasan? Pangbo, kami ay bagong kasal. Bakit mo ako ginaganyan? Pangbo, Pangbo, ano bang mali ang nagawa ko? Ganyan ka na ba sa akin? Habang kaya pang mag-isip, mas mabuting umalis sa lahi ng mga demonyo. Mas mabuti pang lumayo, baka ganito lang ang paraan. Para mapanatili ang kadalisayan ni Mengli. Bago umalis, mas mabuting silipin siya ng isang beses. Kung hindi, wala nang pagkakataon sa hinaharap.
Meng Li. Meng Li. Pangbo, kung ayaw mo naman akong mahal, bakit mo pa ako tinutokso? Aalis na ako, hindi mo na kailangang hanapin pa ako. Mula ngayon, maglalayo na ang landas natin sa mundo, hindi na tayo magtatagpo. Ngayon, nasa mataas kang katayuan sa lahi ng mga demonyo. Maari ka pang maghanap ng magandang kapalaran. Naway magsimula at magtapos ka ng may katapusan, huwag nang sayangin ang magandang babae. Meng Li. Pangbo, matagal na kitang hinihintay. Meng Li. Huwag kang matakot. Narito na ako. Nakaselyo na ang kanyang buhay sa akin. Hindi mo siya maililigtas. Mawawala ka rin dito. Talo sa laban, kahit na nagsasalita ng ganito. Ako ang dakilang digmaan ng mundo ng mga diwata. Dahil lang sa batang ito, nawalan ako ng dangal. Pinaparamdam ko sa kanila na karapat-dapat ako sa mundo at langit. Hindi kami magkatugma ng kanyang landas. Ikaw ay mayabang at mapagmataas. Ngunit hindi ka kasing galing ng iba. Kaya nagkakaroon ka ng ganitong kapalaran. Karapat-dapat ka dito. Pakawalan mo na si Meng Li. Kung hindi, kukunin ko ang iyong buhay ngayon din. Huwag ka nang lumapit pa. Una kong sinira ang braso niya. Mayabang ka pa ba? Kahit na isang henerasyon ng mandirigmang Diyos ka, paano ka gagawin? Sa ganitong kasuklam-suklam na gawain, pwede lang gamitin ang isang babae para utusan ang kalaban. Basta magamit ka lang namin. Anumang paraan ay gagawin. Bago ka magpakarisk, hayaan mong ipakilala ko muna. Ito sila. Muyuan at King Cheng. Pareho silang may lakas. Ng siyantay. Sobrang siyantay. Gusto ka pang magbanta sa akin. Kabilang na ang iyong pinakamataas na estado. Sabay-sabay na kayong lumaban. Para hindi na ako mag-effort pa. Ang yabang ng batang ito. Kapatid na nakababata. Huwag na kayong mag-aksaya ng lakas. Ibigay mo na lang siya sa akin. Sisimulan ko na. Hindi nagmamalaki ang batang ito. Noong nakaraan, nasa kamay niya ang disipulo na may pulang mata. Isang atake, walang nakalusot. At siya'y namatay agad. Kayong dalawa, katulad ni pulang mata. Ang lakas ninyo ay hindi nalalayo. Hindi siya makakatapat sa kanya. Sundin ang orihinal na plano. CJ. Kahit gaano pa kalakas ang iyong lakas, hindi mo kayang sabayan kaming tatlo. Basta't sumulong ka. Tiyak na mamamatay si Q Mengli. Ikaw. Gusto mong iligtas ang kanyang buhay. Sundin mo lang ang utos ko. Gusto mong gawin ko paano? Lumuhod ka. Huwag mong abusuhin ang kapwa. Luhod ka ba o hindi? Kung hindi ka luhod, sisirain ko muna ang kanyang mukha. Huwag. Tatanungin kita ulit, luluhod ka ba o hindi? Mukhang ayaw mong lumuhod. CJ. Gumawa ka na. Tigil. Ayos. Nakaluhod ako. Pangbo. May ginto sa tuhod ng isang lalaki. Hindi ka pwedeng lumuhod, lalo na't kahit na lumuhod ka, hindi ka pa rin niya patatawarin. Huwag mong isipin ako, umalis ka na. Maganda iyon. Ngayon, ihanda mo ang iyong espada.
Putulin ang iyong mga paa. Huwag kang makinig sa kanya. Kapag pinutol mo ang iyong mga paa, mawawalan ka ng kakayahang lumaban. Wala ka nang magagawa kundi sumuko. Ngayon. O kaya ngayon, ipapahamak niya ako. O kaya ikaw ang magpapahamak sa akin. Unang hugutin ko ang iyong mga paa. Hugutin mo. Kung may lakas ka, gawin mo. Akala mo hindi ako gagawin. Tumigil ka. Ngayon, nakasalalay kung gusto mong gawin o hindi. Ibigay mo ang iyong buhay kapalit ng kanyang buhay. Limitado ang aking pasensya. Bibigay ako sa iyo ng isa pang pagkakataon. Handa ako. Matapos kong putulin ang aking mga paa. Papatayin o ililigtas, nasa iyo na iyon. Ngunit kailangan mong palayain siya. Sa hinaharap. Hindi ka na dapat muling mangulit sa kanya. Pinahiya mo ako. Hindi ako titigil hanggat hindi kita pinaparusahan. Ngunit si Q Mengli ay isang babae na minahal ko. Hindi ko siya kayang patayin ng ganun-ganun na lang. Lalo na't siya ay nawala na sa iyo. Ako'y napakataas ang pride. Hindi ko gagawin ang ganitong bagay muli. Huwag kang mag-alala, simulan mo na. CJ. Pangbo. Hindi kita pinapayagan na gawin yan. Kung gagawin mo yan, hindi kita mapapatawad sa buong buhay ko. Pasensya na. Meng Li. Huwag. Pangbo, ano ang gusto mo? Sinasabi ko sa iyo, huwag kang magmadali, na gumawa ng mga bagay na pagsisisihan. Naputulin ang iyong mga paa. Sa tingin mo, karapat-dapat ka. Nandito lang ako para makipaglaro sa iyo. Mahal, kailangan kitang iligtas. Kailangan kong patayin ang kaaway ko. Ngayon, wala kayong makakaligtas. Dahil gusto mong masunog ang lahat. Sasamahan kita hanggang sa dulo. Unang papatayin ko siya. Bago tayo maglaban hanggang sa kamatayan. Isang galit, tatlong linaw. Mengli. Pangbo. Sa puso mo. Ano ba talaga ako? Ano sa tingin mo? Nang hinahabol mo ako, nag-propose ka sa harap ng lahat. Ngunit kapag pinabayaan mo ako, lagi kang may reklamo. Kapag sinasalba mo ako, handa kang lumuhod. Lahat ng papel ay ikaw ang gumanap. Ano ba ang tingin mo sa akin? Isa ka bang kagamitan ko? Akala ko. Ganyan ang iniisip mo. Mahalaga ba kung ano ang iniisip ko? Kailan mo ba inisip ang nararamdaman ko? Pangbo. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Ibalik mo sa akin ang katahimikan. Ano ang gusto mong ipagawa sa akin? O aalis ako sa lahi ng mga demonyo? O aalis ka? Sa madaling salita, ayaw ko nang makita ka muli. Ang ugnayang ito. Dapat na dito na magtapos. Lahi ng mga demonyo.
Ito ang lugar kung saan ka lumaki. Siyempre, ito ang iyong tahanan. Aalis na ako. Pangbo, dahil niligtas mo ako. Hindi nag-atubiling yumuko. Hindi nag-atubiling ialay ang buhay. Paano pa kita mamahalin ang hindi naniniwala sa iyo? Sayang kailangan kong maging malupit at gawin ito. Tanging sa ganitong paraan ko mapapangalagaan ang iyong buhay. Lahat ng mga kahihinatnan ay ako na ang bahala. Ano nang sinabi mo? Pinatay ni Pangbo si Baitoo. Hindi lang si Baitoo, kundi pati ang kanyang 2 disipulo. Bago ito, pinatay pa ang 5 niyang mga kapatid sa guro. Ngayon talagang nagkaproblema na. Mayroong 4 na estudyante ang lahi ng mga demonyo. Nawala silang lahat dahil kay Pangbo. Hindi siya titigil dito. Nasaan si Pangbo? Umalis na. Ano ang sinabi mo? Nagawa niya ang napakalaking kaguluhan. At umalis na parang walang nangyari. Ano bang klase siyang lalaki? Ako ang nagpasya na umalis siya. Ako ang kanyang asawa. Pinatay niya sina Baitoo at iba pa para sa akin. At handa akong harapin ang mga kahihinatnan. Walang kahit anong reklamo. Ikaw. Magmadali kang maghanap ng lugar na matatakbuhan. Bukas darating ang Demon Ancestor. Isusuko ko ang lahat para sa'yo. Kahit na anong mangyari, hihingi ako ng tulong para sa'yo. Pero hindi ka pwedeng nandito. Kung hindi, hindi ko rin mapoprotektahan ka. Hindi pwede, ito ay usapin namin ni Pangbihi. Hindi namin pwedeng ipatong ang kasalanan sa'yo. Bilang lider ng mga demonyo, kahit anong galit niya, kahit gaano siya kalakas magalit, hindi niya ako magagawang saktan. Makinig ka sa akin, umalis ka na. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng iwan kayo at ang mga demonyo. Huli na ang lahat. Nandito na siya. Kapangyarihan ng Diyosa ng mga demonyo. Hanggang dito. Buti na lang at pinabayaan kong umiwas si Pangbo. Ang Diyosa ng mga demonyo at ang emperador ng mga demonyo ay mga tao sa parehong panahon. Nakatago sa mundo sa loob ng milyong taon. Sa kasalukuyan, walang makakatapat sa kanya. Sino ang mas mataas, ang Diyosa ng mga demonyo o ang emperador ng mga demonyo? Ang Diablo ng mga demonyo ay naging tagapaglingkod ng emperador ng mga demonyo. Ngunit ang lakas ng dalawa ay halos magkapareho. Noong mga panahong iyon, nagpusta ang dalawa. Nagtakda na ang talo ay magiging tagapaglingkod ng nanalo. Matapos ang 3 araw at 3 gabi ng labanan, nangyari ang isang mapanganib na tagumpay ng emperador ng mga demonyo. Tinutupad din ng Diablo ng mga demonyo ang kanyang pangako. Tinatanggap ang emperador ng mga demonyo bilang kanyang ninuno. Tapat siya sa kanya. Sino ang pumatay sa 4 kong disipulo? Hayaan mong lumabas siya at harapin ang kamatayan. Paggalang sa Demon Lord. Ang buong lahi ng demonyo ay aking mga kabataan. Hindi ako makikipag-ugnayan tulad ninyo. Ngunit ang dugo ng pagkamatay ng mga disipulo ay kailangang bayaran ng dugo. Ang makapatay kay Baizuo ay hindi basta-basta tao. Kahit ba hindi ka makaharap sa akin. Ang pinuno ng mga demonyo, si Rongbing, ay pumatay kay Bai. Siya ang aking asawa, si Pangbo. Ngunit hindi siya pumatay ng walang dahilan. Si Baitoo ay nagpilit sa kasal at nagpakasal ng sapilitan. Nang binet at pinilit pa. Si Pangbo ay gumawa ng lahat para protektahan ako. Kaya't napilitan siyang pumatay. Tanong ko lang, ano ang mali sa kanya? Mangyaring, Mago-Ancestor, magpaliwanag kayo. Mas mabuting huwag nang magsalita ng ganitong kalokohan. Pinatay niya para protektahan ka. Para sa'yo, ito ay tama at makatarungan. Ako naman ay pumatay para maghiganti sa aking alagad. Hindi ba't ito ay patas at makatarungan? Ngayon, kailangan niyang mamatay. Mukhang mabibigo ka. Matagal nang umalis ang aking asawa sa lahi ng mga demonyo, at hindi na siya kailanman babalik. Sa lawak ng mundong ito,
Saan mo siya hahanapin? Makakatakas ang monghe, pero hindi ang templo. Siyang pumatay sa aking buong pamilya. Paano mo maiiwasan ito? Tungkol sa bagay na ito, nagsimula ito dahil sa akin. Handa akong akuin ang kasalanan para sa aking asawa. Pakiusap, kunin mo ang aking buhay. Patawarin mo ang aking asawa. Gusto mo bang mamatay? Sige, tutuparin ko ang iyong nais at papatayin kita. Bumalik ka at singilin si Pangbo. Diyosa ng mga demonyo. Tingnan natin kung sino ang may lakas na galawin siya. Ang isang simpleng diyosa ng mga demonyo ay wala pang karapatang kunin ang aking buhay. Hindi ka ba umalis na? Bakit ka bumalik? Hindi ko ba alam ang tungkol sa iyo? May dahilan ka kung bakit mo ako pinapalayas. Nagkunwari akong umalis, gusto ko lang malaman. Ano ba talaga ang kinakatakutan mo? Ano ang silbi ng pag-alam mo ngayon? Nasayang lang ang aking pagsisikap. At nasayang ang isang buhay. Kung mamatay ka, makakaligtas pa ba ako? Huwag kang mag-alala, isang simpleng Diyos-Diyosan lang iyon. Hindi ka pa karapat dapat kunin ang buhay ko. Hindi ka pa rin nakakasama sa banta sa aking buhay. Magmalaki ka, Pangbo. Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Magmatigas ka sa Diyos-Diyosan ng mga engkanto. Kung magagalit siya, maapektuhan ang buong angkan ng mga engkanto. Pangbo, bawiin mo ang sinabi mo kanina. Agad kang humingi ng tawad sa Diyosa ng mga demonyo. Mabait ang matanda. Tiyak na patatawarin ka niya. Hindi ba't magiging dahilan iyon ng kanyang pagkamatay? Dapat siya ang lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Pangbo, gusto mo bang isama ang buong lahi ng mga demonyo sa iyong libing? Bakit ka ba talagang handang gawin ito? Pangbo, pakiusap na. Huwag ka nang magbula-bula, okay ba? Meng Li. Naalala ko, sinabi mo. Ako ang mismong himala. Bakit ayaw mong maniwala sa akin muli? Pero siya ang pinakamagaling sa buong mundo. Walang makatalo sa kanya, ang pinuno ng mga demonyo. Hindi mo siya matatalo. Huwag mo nang isipin na magpapaluhod siya at humingi ng tawad. Gusto ko lang sanang tanungin ka. Handa ka bang maniwala sa akin? Naniniwala ako sa iyo. Mingli, talagang na-brainwash ka niya. Marahil ito na ang tadhana. Normal lang sa mga kabataan ang maging medyo mabangis. Ngunit ang pagiging walang batayan na mapagmataas ay talagang hangal. Papaluhod ako at magpapaamo. Sa isang pangungusap na ito lamang, lahat ng mundo ay wala ng lugar para sa iyo. Talaga, sige, ipakita mo nga sa akin. Magaling. Sige, mauuna kang yumuko at magpakumbaba. Hayaan mong maranasan mo ang kapangyarihan ng lolo mong ito. Batang ito. Ito na. May potensyal ka na. Paano mo magagawang ipagkait sa akin ang pagyuko? Kaya mo bang dalhin ito? Panginoon. Naalala mo pa ba ako, Panginoon? Talagang nabigla ako sa pagmamahal mo. Isang araw bilang Panginoon, habang buhay bilang Panginoon, hindi magbabago kahit sa kamatayan. Sa lahat na nakikita ng langit, lupa, araw at buwan. Pinatay ko ang buong pamilya ng iyong disipulo. Hindi ka ba nandito para magtanong at magalit? Ikaw ang aking Panginoon. At siya rin ang kanilang Panginoon. Wala silang nakikitang halaga. Kung hindi mo sila papatayin, ako na ang kikilos. Huwag mong kalimutan ang iyong dating Panginoon. Hindi mo nakakalimutan ang nakaraan. Maganda. Tumayo ka. Ginoo. Akala ko patay ka na. Hindi ko inasahan na magkikita tayong muli. Ito ay tunay na biyaya mula sa langit. Biyaya ng anong? Itong magnanakaw na langit ay ginamitan ako ng 100,000 kidlat upang puksain. Wala nang dahilan para mabuhay pa. Pero kaya niyang sunugin ang aking katawan. Ngunit hindi niya kayang puksain ang aking kaluluwa. Ngayon, matagumpay akong nakapanghiram ng katawan.
bumalik na ang hari. Tiyak na gagawin kong magulo ang lahat ng langit at mundo, upang mabaliktad ang lahat ng ito. Kaya pala maraming milagro ang nagawa ni Pangbo, dahil siya ay naipasa sa kanya ang demonyong emperador. Pero ngayon, sino ba talaga siya ngayon? Paano ko ba siya dapat pakisamahan? Yuan.